Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 20 January 2024. Nandito na tayo sa ang aklat ni Job. Basa. Panimula, ang aklat ni Job ay kaysaysayan ng isang mabuting tao na dumanas ng katakot-takot na hirap. Namatay lahat ang kanyang anak, naubos ang kanyang kayamanan at nagkaroon pa siya ng nakakadiring sakit sa balat sa pamamagitan ng 3 ulit na pakikipag-usap. Ipinapakita ng may akda sa paraang parang balagtasan kung paano nagpaliwanag si Job at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa mga sitwasyong ito. Ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Job ang kanyang paghihirap ayon sa kanilang kinagis ng paniniwala na ang laging ginagantipalaan ng Diyos ay ang mabuti at pinaparusahan ang masama. Dahil dito, lumilitaw na si Job ay nagkasala. Ngunit para kay Job, hindi siya dapat patawan ng gayong kabigat na parusa sapagkat buo ang paniniwala niya na siya ay matuwid. Hindi niya maunawaan kung bakit pahihintulutan ng Diyos na mangyari sa isang tulad niya ang gayong mga paghihirap, kaya't buong tapang niyang hinamon ang Diyos. Hindi nang hina ang pananampalataya ni Job, sa gayon man hangad din niyang siya'y ituring na walang sala sa harap ng Diyos at mabawi ang kanyang karangalan bilang isang taong matuwid. Hindi sinagot ng Diyos ang mga tanong ni Job, subalit tinugon niya ang pananampalataya nito sa pamamagitan ng isang matulaing paglalarawan ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Sa ganoon, buong kababaang loob na kinilala ni Job na ang Diyos ay marunong at dakila. Kaya't pinagsisihan naman niya ang mabibigat na salitang nasabi niya nakasaad sa bandang huli kung paano ibinalik si Job sa dati niyang kalagayan. Higit pa ang naging kayamanan niya kaysa dati. Pinagsabihan ng Diyos ang mga kaibigan ni Job sa kakulangan ng kanilang pagkaunawa sa pagdurusa ni Job. Tanging si Job lamang ang nakadama at nakaunawa na higit ang Diyos kaysa anumang uri ng paglalarawan sa kanya ng kinaugaliang relihiyon. Nilalaman, paunang salita, chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 13, si Job ang kanyang mga kaibigan. Chapter 3 verse 1 to chapter 31 verse 40. Letter A, ang pagdaing ni Job. Chapter 3 verse 1 to 26 to verse 26. Letter B, ang unang pag-uusap, chapter 4 verse 1 to chapter 14 verse 22. Letter K, ang pangalawang abakada kasi yan guys, so K ang susunod. Ang pangalawang pag-uusap, chapter 15 verse 1 to chapter 21 verse 34. Letter D, ang pangatlong pag-uusap, chapter 22 verse 1 to chapter 27 verse 23. Letter E, pagpuri sa karunungan, chapter 28 verse 1 to verse 28. Letter G, pangwakas na pahayag ni Job, chapter 29 verse 1 to chapter 31 verse 40. Ang mga pangusap ni Elihu, chapter 32 verse 1 to chapter 37 verse 24. Sumagot si Yahweh kay Job, chapter 38 verse 1 to chapter 42 verse 6. Pangwakas na salita, chapter 42 verse 7 to 17. So ibig sabihin guys, hanggang chapter 42 ang Job. Mahaba-habang talakayan ito. Mahaba-habang pagbabasa natin ito. Okay. Nandito na tayo sa Job chapter 1. Sinubok ni Satanas si Job. Ito lang talaga guys ang yung mga trials ba? Bakit kasi kailangan dumaan pa ng trials ang tao, no? Para lang ba magiging dapat wala ng trials para lahat tayo maging matuwid na. Kasi pag may trials kasi parang pa yan nanghihina ka pa ng pananampalataya. Okay, basahin na natin yung istorya ni Job. Sinubok ni Satanas si Job. Job chapter 1 verse 1, may isang lalaking nakatari sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Verse 2, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Verse 3, marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamilyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Verse 4, nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaaninyahan nila ang mga kapatid nilang babae.
Verse 5, tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka ilihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Verse 6, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Guys, tingnan mo ha. Ang daming anak, ibig sabihin ng Diyos dito. Kasi nakalagay ang mga, okay. Verse 6, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. So, ibig sabihin si Satanas anak din ng Diyos. Verse 7, tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Verse 8, napansin mo ba? Ay, hindi ko alam guys, if paano naisulat to ng author. Nakakausap ba niya si Satanas or ano? Kasi, di ba, parang ang istorya na to is nag-uusap ang Diyos at si Satanas. So, paano na isusulat ng author na to yung istorya ng ibang karakter dito sa kay Job? Parang movie lang. May director tsaka writer. Ewan ko kasi ito kasaysayan na nga to, diba? So, kasaysayan to ni Job. Siguro kung gagawa rin ng Bible ang Pilipinas, siguro rin, ang mailalagay lang din dyan kung sino lang din yung parang famous guys, tsaka yung mga namumuno lang din. Parang dito sa Bible, kung sino lang yung king, kung sino lang yung mga famous talaga na nilalagay nila rito sa Bible. Kasi kung lahat ng tao ilalagay dito sa Bible, baka hindi lang ganito kakapal ang babasahin natin. Di ba? So, yun. Okay, verse 6 ulit tayo. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Verse 7, tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Verse 8, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Verse 9, sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Verse 10, inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Verse 11, subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon gawin mo ang lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, huwag sasaktan si Job. Paano yan? Pinatay lahat ng mga anak niya. Hindi ba masasaktan si Job noon? Tanong lang yun Okay, verse 12. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Nalipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. Diba guys, masakit yan. Ang kabilin-bilinan sa kanya, huwag sasaktan. Verse 13, isang araw nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Verse 14, walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Verse 15, nang may dumating na mga sabio, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Verse 16, hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman nito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastor at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo.
Verse 17, hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamilyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Verse 18, hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid. Verse 19, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Verse 20, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Verse 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Verse 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos kahit hindi siya nagkasala laban sa kanya. Bukas na itong chapter 2. Maiksi lang ba? Okay, maiksi lang. Sinubok muli ni Satanas si Job. Chapter 2, verse 1, muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Verse 2, tinanong ni Yahweh si Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Verse 3, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan, subalit na natili pa rin siyang tapat sa akin, sabi pa ni Yahweh. Verse 4, sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Verse 15, Verse 5, nagmamadali na. Verse 5, subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Verse 6, sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Verse 7, kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinatad ng nagnanaknak na sugat. Kadiri naman to. Nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Verse 8, naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang perasong basag na palayok ang kanya mga sugat. Na-imagine nyo ba guys yung nagnanaknak? Verse 9, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Verse 10, ang sagot ni Job, hindi mo man naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Dinalaw si Job ng kanyang mga kaibigan. Verse 11, ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng 3 niyang kaibigan, si Eliphaz na Timaneo, si Bildad na Suhita at si Zophar na Amita. Nagkasundo silang 3 na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Verse 12, malayo pa sila nakita nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. Verse 13, 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. So hanggang dito na lang muna tayo. Bukas na itong chapter 3 guys. Tumaing si Job sa Diyos. Malayo-layo pa itong babasahin natin hanggang chapter 42 ito eh. So, bukas na yung chapter 3. Mayroon pa tayong 40 chapters. Bye everyone. God bless.